question na tinatanong is, nagpunta ka mismo sa bansa. So doon pa lang sa idea that you visited the country, it is definitely safari method. So the answer is bravo. Okay? O next tayo, number 79. Number 79 tayo, no? F2F and online. Anong F2F and online? Face-to-face. Pwede. Oo nga, no? Tama. Very good idea. F2F, face-to-face. Pupunta ka mismo, di ba? Safari, face-to-face yan, di ba? Pero kapag collaborative, online lang, tulad ng ginagawa natin, di ba? We communicate, we collaborate. So, very good idea, tol, ha? Tama yung sinabi mo, tol. Okay? So, tama yung sinabi niya. Pag face-to-face, punta ka mismo doon, that is safari. Di ba? Pag naman collaborative, online lang, di ba? So nakikipag-usap lang kayo sa akin, nakikipag-communicate lang kayo sa akin. So yung parang ginagawa namin, lecturers, nagpupunta kami ng bansa, nagpupunta kami ng ibang probinsya. So safari yung aming ginagawa. Parang ganun yung idea yan. Okay? O next tayo, number 79. Okay. All are member countries of ASEANAPOL except, no? Sino daw po ang mga member countries ng ASEANAPOL? No, pero may binanggit na except sa atin. So remember, pag sinabing except, alin ang hindi kasama, alin ang naiiba, no? So now, ano nga po ba ang ASEANAPOL? So, pag sinabi natin ASEANAPOL, mga buddy, no? ASEANAPOL pertains to Association, okay, of Southeast Asian Nation Police, okay? Association of Southeast Asian Nations Southeast Asian Nation Police, no? So it means ASEANAPOL, no? So now, ngayon, sino-sino ba ang mga members nito? Okay? So as I have mentioned earlier, ASEANAPOL started in 1981 when the five original members, no, met in Manila, Philippines. Okay? And yes, sa Pilipinas po ginanap ang kauna-unahang meeting ng ASEANAPOL na yung 5 original members ay nagsama-sama at nagkaroon ng pag-uusap upang magbuo nga ng isang international law enforcement organization exclusively for Southeast Asia. Now, sino-sino po ang mga 5 original members na mga yan? Now, isa-isahin natin. So, una, obviously, nandyan ang Pilipinas kasi sa Pilipinas nangyari. Pangalawa, nandyan po ang Singapore. Pangatlo, nandyan po ang Indonesia. Okay? Next, we have Malaysia. And next, we have Thailand. Okay? So, sila po ang 5 original members of ASEANAPOL. Okay? So tips. Very good. O sige, gamitin natin yung gamitin natin yung mnemonics mo. Tama. Oo. Temps o chimp. Bakit pag chimp? Parang chimpanzee, unggoy. Pero you can use, very good gumamit kayo ng mga gumamit kayo ng mga ang tawag kasi dyan, tol, is mnemonics. Okay? Ang mnemonics po kasi isang uri siya ng pamamaraan upang madali mong maalala ano yung mga napag-aralan mo. Halimbawa, yung mga ginagamit natin kanina, yung SAFE sa language ng Interpol, SCARF sa language ng UN. Ngayon naman, pwede natin gamitin is CHIMP or TIMS, di ba? Depende sa inyo kung anong gagamitin ninyo. No? So, it is Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, and Thailand. So, depende sa inyo, bahala kayo anong gamitin nyo mnemonics, pero sa kayo komportable, at least maaalala nyo siya. Okay? So, yung po yung 5 original members. O ngayon, sino naman po yung mga ibang members? And by the way pala, may 10 total members ang ASEANAPOL. Okay, 10 total members na has 10 total members, no? Member countries. Yan, okay? Has 10 total member countries. Now, ulitin ko, ang 5 original, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, and Thailand. Now, sino naman yung mga other members? Other members, no, na sumali po kalaunan over the years, no? So, sila po ay mga Cambodia, okay, Brunei, Myanmar, Laos, and Vietnam. Yan, okay?
Vietnam. So sila po, no? Yung mga ibang mga bansa na sumali over the years, okay, after ma-establish ng ASEANAPOL. Okay, so yan po yung mga total members or lahat ng members ng ASEANAPOL natin. So again, 5 original members is the Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, and Thailand. And other members are Cambodia, Brunei, Myanmar, Laos, and Vietnam. Okay? Now, so ang tinatanong sa atin, sino po ang hindi kasama? So Singapore kasama, Malaysia kasama, Brunei kasama, Delta hindi kasama. Kasi remember, ang People's Armed Police is Chinese police. No? So hindi po kasama ang China sa ASEANAPOL. Okay? So the answer is letter D. No? Now, by the way, nabanggit natin kanina and kahapon din, saan ang headquarters ng Interpol? So formerly, it is located in Vienna, Austria. Currently, it is in Lyon, France. Di ba? Ano pa? Saan ang headquarters ng United Nations? Nabanggit ko kahapon ha. Nasaan po ang headquarters ng United Nations? Now, kahapon sinabi ko siya, pero ngayon, sige, banggitin natin ulit. Okay? Ang UN po, asan na yun? Ito, hindi pa na natin napag-usapan kanina, no? Okay? So, ito, dagdag natin dito, ha? Wait lang. So, UN has total of 193 member countries. Okay? Ang United Nations, meron siyang 193 member countries. Ang Pilipinas po, kasama po ba? Nakalimutan ko banggitin to, sorry balik ako dito Ang Pilipinas po, kasama po ba sa member ng UN? So yes, the Philippines, no, is a founding member. So, pag sinabing founding member ang Pilipinas, it means ever since na nabuo o naitayo ang UN, Philippines is there. And actually, Pilipinas ang isa sa mga pumirma upang ibuo o itayo ang United Nations way back October 24, 1945. So since October 24, 1945, member tayo ng UN until now. Okay, so hanggang ngayon po, we are an active member of the United Nations. So yan po ang Pilipinas. Now, saan po makikita o matatagpuan ang headquarters ng UN? So UN headquarters is located in New York, USA. Okay? So matatagpuan po, makikita po sa New York, USA ang headquarters ng United Nations. Now, as I said, ang Interpol, formerly it is in Vienna, Austria. Currently is in Lyon, France. Ang UN location HQ is New York, USA. How about sa ASEANAPOL? Saan po matatagpuan? Ang headquarters ng ASEANAPOL. So ito po So ASEANAPOL Permanent Secretariat. Okay? Secretariat. Yan. Okay? Or HQ, no? So, matatagpuan po sa Kuala Lumpur. Okay? Malaysia. No? So makikita sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang headquarters ng ASEANAPOL. Yes, Makani, tama. It's in Kuala Lumpur, Malaysia. Kasi nung nagpasya ang mga members kung saan ilalagay ang permanent secretariat, so ang napagbotohan ay sa Kuala Lumpur, Malaysia. So doon po matatagpuan ang pinaka-headquarters ng ASEANAPOL natin. So yun po ang mga gusto kong mabanggit, okay, when it comes to our ASEANAPOL. Okay? Next tayo number 80. So let's proceed to number 80. Ito situation tayo pero notice system ulit. Okay. A person at NAIA Terminal 3 was arrested along with a sachet of marijuana hidden under the sole of his shoe. Pag sinabing sole of his shoe is nasa talampakan. Okay? Now, what Interpol notice? Sorry. Ang tinatanong is Interpol notice. Anong Interpol notice daw po? Ang dapat nating gamitin in order to inform, ipaalam sa ibang bansa yung uri ng concealment method. So,
Pag sinabi natin conceal, no? Concealment, it means to hide, okay? To hide or let's say itago, okay? So yung pagtatago ng droga, it is a method or let's say a way or modus operandi. Very good, di ba? So now, kapag modus operandi ang ating pong pinag-uusapan, anong notice system po ang gagamitin natin? Ang blue, info about person of interest or suspect na, di ba? Ang green, ang green naman po is warning about criminal activity. Ang purple, info about modus operandi. Di ba? Ang orange, again, ito nga po is warning about imminent threat. So now, obviously, since modus operandi ang pinag-uusapan, yung paraan ng pagtatago ng droga, ang gagamitin natin notice ay purple. Okay? So the answer is Charlie. So again, ulitin ko, no? Ginagamit binababa, nilalabas ng Interpol ang purple notice in order to inform member countries, no, about moduses. Okay? So yung mga bagong modus, no, na kanila pong nalidiscover at upang maiwasan yung mga ibang bansa na mabiktima ng modus operandi ng mga sindikato. Ano ba sir yung mga modus operandi? So halimbawa sa Pilipinas, no? In the Philippines, ginagamit ng Philippine media ang mga modus operandi ng mga criminals, no, bilang kanilang group name so that madali silang makilala o madali silang ma-identify. Okay? So again, yes, method, tama po. Method, pamamaraan, diskarte, o teknik ng pag-commit ng krimen. So, halimbawa, sa Pilipinas, no, anong tawag sa mga nagnanakaw sa mga bahay na pumapasok ng bahay, umaakyat ng bakod, di ba? Ang tawag dyan, akyat bahay gang. So, ang modus nila is akyat bahay. Halimbawa naman, anong tawag naman doon sa mga nandudura o kaya nantatapon ng gravy, sauce, ketchup sa mga damit para ikaw ay linlangin at lituhin at pagnakawan, no? Ang tawag diyan is yung dugudugugang o yung tinatawag na duraduragang, no? So ang modus ng mga yan is that ikaw ay lalagyan ng ketchup na gravy sauce or even dura sa damit mo. So kadalasan ano yan mga grupo sila. So usually mga 3 or 4 yan. So una, may magdudura sa iyo. Tapos may isang individual na nakasabot nila na magsasabi sa iyo na, uy, yung damit mo may ketchup, uy, yung damit mo may dumi. O ikaw naman, syempre, nag-alala ka kasi papasok ka pa lang na dumihan yung damit mo. So now, yung focus or attention mo is napunta doon sa madumi o yung dumi, di ba? Yung dura o yung ketchup. And now, nawala ngayon ang attention mo doon sa gamit mo. And hindi mo alam, yung mga kasabwat ngayon nila ay pasimple ng pasimple ka ng dinudukutan or let's say kinakalikot yung bag mo. Kaya kapag na-experience nyo yan pag na-experience nyo na halimbawa may nagsabi ng dura sa inyo, may ketchup yung damit mo, it's a way para ma-distract ka. So the first thing you do is you secure your property, your bag, cellphone, everything bago mo tignan yung damit mo. Kasi yung mga gamit mo, pag nawala yan, mahirap na kunin. Yung damit, pag nadumihan, madaling labhan o madaling lilisan yan, diba? So always secure first your belongings before putting your attention to other things. Okay? So yun po ang modus nila. So yun po yung mga halimbawa ng mga yan to, no? So yun po yung ating number 80. Next tayo. Number 81. Okay. An international police organization that facilitates cross-border cooperation and prevent combat transnational crime. So doon pa lang po, sa binanggit na international police organization, may idea kagad tayo, di ba? Ang purpose nga nila is police cooperation and prevent, no, or suppress transnational or international or we call as transnational crimes nga. So obviously the answer is what? Interpol. Okay, so the answer is Bravo. Interpol. So the answer is Bravo. Okay? Sir, ano po yung PCTC?
Ang PCTC po mga kapatid, ito po siya. PCTC is the designated National Central Bureau of or NCB, no? NCB of the Philippines to the Interpol. Okay? So now, ulitin ko, no? Ang PCTC is the designated, no, National Central Bureau, no, of the Philippines to the Interpol. Now, by the way po, ang PCTC is an agency that addresses transnational crimes, no? Let's say that affects the Philippines. Now, ano pa? It is under the office of the President. Okay? Ulitin ko, under the office of the President. So now, PCTC or the Philippine Center on Transnational Crime, yan po ang ating agency na concerned when it comes to transnational criminals, transnational crimes, or transnational matters. Okay? Isang ahensya yan na under ng Office of the President. And now, sila po ang designated National Central Bureau ng Pilipinas sa Interpol. Now, sir, ano po ba ang National Central Bureau? Now, when we say National Central Bureau or NCB, no, ito po yung tinatawag na contact point. Serves as the contact point, no, of Interpol to its members, no? So when we say contact point, no, in other words, ito po ang tulay ng Interpol sa mga bansa na member niya. Na halimbawa, let's say may kailangan si Interpol sa Pilipinas. Sino kakausapin ng Interpol? PNP? The President? NBI? PIDEA? No, it will be the PCTC. Kasi ang PCTC ang inassign natin para maging National Central Bureau, Interpol. So in other words, ang PCTC ang nagsisilbing tulay ng Pilipinas sa Interpol. Okay? So pag may kailangan sa Interpol sa Pilipinas, yan, si PCTC kakausapin nila. O kaya vice versa. Pag may kailangan si Pilipinas kay Interpol, si PCTC ang unang makikipag-coordinate kay Interpol. Kaya sila ang nagsisilbing tulay or contact point natin, okay? Sir, sa Manila po ba ang location ng NCB or ng PCTC? Yes, as I believe, nasa Quezon City ata sila. Parang gano'n. No? Okay, sige, meron pa tayong way para mag-search, no? PCTC location. O, saan makikita ang PCTC? O yan, gaya na binanggit ko sa QC, no? Ang ating PCTC ay nasa Krami or nasa Quezon City, okay? So it is the agency under ng Office of the President, is located in Quezon City. So yan po. So PCTC is closely coordinated or closely kumbaga related to the PNP. So tulungan ng PNP at PCTC when it comes to combat of transnational crimes. Okay, so yan po ang ating PCTC. Now, next, let's go to number 81. 82 na pala tayo. 82. The term refers to the rapid development of Western culture that ultimately affects the other culture in the world as brought by intellectual and technological advances, no, in which some crimes occurring in other countries are attributed. So, ano daw po ang tawag, no, yung term na tawag daw po sa pag-develop ng mga bansa, especially ng Western culture. Now, ito raw po ang isa sa mga pinakadahilan kung bakit may mga nangyayaring crime iba't ibang bansa o yung tinatawag nating transnational crimes. So now, napag-usapan na natin kanina na ang pinakadahilan kung bakit nagiging possible ang transnational crime, it's because of globalization. Yan nga yung pag-relationship natin sa mga bansa, pag-develop ng mga bansa, diba? So that's what you call as globalization, okay? O next, number 83. Okay, 83, no? Which is not a core function of Interpol. So, pag sinabi natin core function kasi, no? Core function, it means, let's say, primary responsibility. Core function. Primary, no, responsibilities. So, ano yung mga pangunahing trabaho
ng Interpol. And now, since may binanggit sa atin ang word na not, ibig sabihin, alin po ang hindi kasama? So, may 4 na core functions si Interpol. May 4 na core functions si Interpol. Isa-isay natin, okay? Now, Interpol core functions. Ano ba itong mga to? No? Una, meron tayong securing global police, okay, communication or services. Yan, okay? Police communication. Yan, okay? Pangalawa, we have 24-hour police operational support service. Okay? Next, we have data service and database for police. And then we have training and development for police. Okay? So now, ngayon, ito ang 4 na core function ng Interpol. Una, meron silang tinatawag na Global Police Communication. Ito po yung mas kilala bilang tawag na I-24/7. Ito yung parang hotline ng Interpol na anytime you can ask for assistance, you can ask for information, you can ask for support. Kaya nga 24/7 kasi it does not close. It's open every time. Okay, 24 hours, 7 days a week. So, para siyang hotline na way ng pakikipag-communicate sa iba't ibang bansa and mainly sa Interpol. Yan po yung Global Police Communication. Now, ano naman itong 24-hour Police Operational Support Service? Na isa rin itong uri ng function na 24 hours, they can provide support to those countries na nangangailangan ng tulong. So, it is managed by the so-called Command and Coordination Center or the CCC. So, ito yung pinaka contact point ng mga bansa sa Interpol. So, kanina may binanggit tayo, ang contact point ng Interpol sa mga bansa ay NCP. Yung kanya-kanyang NCP ng bansa na sa Pilipinas ay PCTC. No? O ngayon, ano naman ang contact point ng Pilipinas sa Interpol? Sino ang unang makakausap natin? Ang unang makakausap natin is the CCC or the Command and Coordination Center. Sila po ang pinaka nagmamanage ng operational support service which 24 hours ang kanilang duty. Hindi natatapos yan para anytime pwede kang manghingi ng tulong sa kanila. Yun yun. Okay? Next, we have data services or database for police. No? It provides information. So basically, halimbawa, yung ating Interpol notice, di ba? So, si Interpol mayroong function na magbigay ng information sa mga bansa na nangangailangan, okay? Para makatulong sa kanilang law enforcement o sa mga ano man ang pangangailangan nila. That is database, no? And then training and development, it is to let's help, okay? To help countries develop their policy. So, pag may mga bansa na napag-iiwanan ng policy, development, advancement, modernization, so Interpol can provide and send, let's say, police officers or police personnel para tulungan yung bansa na yun na mag-develop sila, na sila ay mag-enhance ng kanilang operation, ng kanilang training, ng kanilang mga approaches, para at least makasabay sila sa mga pagbabago at sa mga kasalukuyang problema ng mundo at hindi sila mapag-iwanan. Okay? Hindi sila kumbaga mapabayaan. So ang Interpol ay may power or may function na tulungan yung mga bansa na mag-develop at mag-training. Okay? So yan po ang 4 na function ng Interpol. So now, yung Alpha kasama yan sa kanilang function. Yung Bravo kasama sa mga function nila. Yung Delta kasama sa mga function. Ang sagot dito is Charlie. Bakit po Charlie ang sagot dito? Kasi ganito, no? Kung papansinin mo, kahit sabihin natin hindi mo alam yung 4 na core function ng Interpol, okay? Kahit hindi mo alam o hindi mo kabisado yung 4 na core function, kung ang pagbabasihan mo lang ay yung mga binigay na words ng choices, no? Kasi yung support, obviously, kasama yan. Okay? Kasi trabaho ng Interpol, nabigyan suporta ng mga bansa.
Yung database information, kasama din yan. Interpol notice nga, di ba? So, yung difference ng Bravo at Charlie is yung Bravo, global ang ginamit, yung Charlie, national ang ginamit. So, agad ulitin ko, sabihin natin hindi mo alam yung apat na core function ng Interpol at ang pinagbabasihan mo lang is yung mga binigay ng choices. So, bakit Charlie ang hindi kasama? Bakit Bravo is kasama? Remember, Interpol, international. Iba't ibang bansa, maraming bansa ang kabilang dito. So, the word global, ang pinaka-connected sa kanila. Kasi pag sinabi mong national, maraming bansa ba yan? Hindi. Isang bansa lang yan. Diba? It's only referring to one country. Isang bansa lang. Okay? So, ang aim ng Interpol is transnational cooperation, international relation and cooperation. No? So, kung national, isang bansa lang, it is not related to Interpol. Kasi kung sa bansa mo lang yan, walang concern sa Interpol dyan. Pero kapag yan ay crossing border na, okay, tsaka lang papasok sa eksena si Interpol. Okay, so yun po ang concern natin dyan. Parang ganito, no? Parang ganito. Nung nangyari yung Digamo Massacre, nasa Pilipinas pa lamang po ang issue. Si Interpol ba pumasok agad sa eksena? Hindi po. Kailan pumasok sa eksena si Interpol? Noong nasa ibang bansa na yung primary suspect na si Treves, which involves na is multiple country. Kasi nga may mga bansa na naapektado rito kasi nagtatago sa ibang bansa yung wanted sa Pilipinas. And since nag-cross na ng border, since nag-cross na ng boundary, tsaka pumasok ang Interpol. Kasi nga, ang Interpol, international. Hindi siya national lamang. Okay? Pang iba't ibang bansa ang Interpol natin. So, very good, no? National, specific, global, generic. Pwede, pero ang pinaka-idea dyan, no, is pag global, pang buong bansa at maraming bansa ang kabilang. Marami. Pag national, isa lang. Okay? It's only one or sige. Okay, I will consider pwede specific kasi pag specific, isa lang, di ba? So yun po yun. Yung po ang pinaka-idea natin dyan. Okay? That's number 83. No? Very good. Okay? Next tayo, number 84. Okay, this branch of United Nations is located in The Hague, Netherlands, that handles judicial matters among member states. So, anong branch daw po ng UN, ng United Nations, na matatagpuan sa tinatawag na The Hague, Netherlands, no? Na ito po ay nag-aasikaso ng mga judicial matters, no? So, remember, pag sinabing judicial, it is pag sinabing judicial, it is relating to court. Okay, korte, di ba? So now, sa ating choices, ano ba ang korte dyan? So nabanggit na natin kanina at kahapon, it's the International Court of Justice. Okay, International Court of Justice. Itong The Hague, Netherlands, actually sikat to pagdating sa international law enforcement and international matters. Bakit? Marami po kasing mga, let's say, offices or groups, organizations, no, na matatagpuan sa The Hague, Netherlands. Isa lamang dyan yung ICJ. Makikita sa The Hague, yung court ng UN, nasa The Hague dyan. No, nasa The Hague, matatagpuan yan. Another one, yung binanggit kanina na ICC or International Criminal Court. Ang ICC po ay matatagpuan din sa The Hague, Netherlands. Kaya yung mga drug lord, terrorist leader, kapag sinabing dadalhin sila sa The Hague, it means they will be brought to the International Criminal Court and face the charges of human rights violation. Kaya halimbawa ito, no, si Duterte, di ba siya ay gustong dalhin sa International Criminal Court. It means dadalhin siya sa The Hague, Netherlands. Kasi doon po matatagpuan yung ICC sa The Hague, Netherlands. No? Sir, dyan din po ata ang hearing ng Philippines and China. Yes, tama po. Tama si Andrew. Okay? Kasi, di ba remember sabi natin, we actually brought our concern to the UN. Yung agawan ng Pilipinas at China, di ba? So, we brought that to UN noong 2015 and then sa The Hague, Netherlands po. Okay, sa The Hague, Netherlands ginanap ang usapan at yung diskusyon kung sino nga ba talaga ang legal na may karapatan at mag-angkin ng mga isla na pinag-aagawan sa West Philippine Sea. So yes, very good Andrew, sa The Hague, Netherlands po ginanap yung usapan na yan. At yes, actually nanalo ang Pilipinas. So the UN
ruled in favor of the Philippines. So, ang sabi ng UN, ng UNCLOS o ng UNCLOS, United Nations Commission on Laws of the Sea, sabi ng UNCLOS, Pilipinas po ang may karapatan na umangkin ng mga pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. So, yun po ang nangyari. But, alam niyo naman sa balita, no? So, China ignores and does not recognize yung decision na yan despite na member sila ng United Nations. Yun po, okay? Sir, si Ma'am Miriam po ba ay naging part daw dyan sa ICJ? Okay, may bali-balita dati na si Miriam, the late great Miriam Defensor Santiago, the former senator, no, MCJ, Miriam Defensor Santiago, MDS, no, is siya ang pinaka, on a personal note, siya ang pinaka idol ko na abogado kasi although hindi siya performer sa bar exam kasi in fact as I believe parang 75 or 70 line of 7 yung kanyang grade sa bar exam, pero di ba over the years naging tanyag siya kasi naging kilala siyang mambabatas at abogado sa sobrang galing, talino at sobrang tapang talaga niya, di ba? So now doon sa punto na naging judge siya ng International Court, no? Totoo po ba na naging judge siya? So, yes, okay? Naging judge po si MDS ng International Court. Pero, anong korte? Is it the Court of UN or the International Criminal Court? So, naging judge po si MDS sa ICC, sa International Criminal Court, hindi po sa UN Court of Justice. Okay, sa ICC po siya naging judge for a few months lamang yan, dahil binitawan niya yung position because she discovered na meron pala siyang lung cancer. Okay, so yun yung panahon na nalaman niya na meron siyang sakit sa kanyang baga at binitawan niya yung trabaho dahil nag-focus siya sa pagpapagaling at pag-rehabilitate ng kanyang katawan. Okay, so kaya hindi siya tumagal. Pero yes, naging part siya, naging judge siya ng International Criminal Court. Okay, so yun po, no, so si MDS yun, no? Sir, yung General Assembly sa UN po yan. Ang General Assembly naman, ganito po siya, no? Pag sinabi kasing General Assembly, the word general, it means lahat. It means everyone, it means all. Okay? So, Interpol, UN, parehas silang may tinatawag na General Assembly. At parehas sila na tumutukoy sa lahat ng members ng bawat organization. So, halimbawa, yung 193 na members ng United Nations, no? Pag yan po ay nagsama-sama, it will create the so-called General Assembly. Interpol naman, pag nagsama-sama lahat ng 196 members ng Interpol, it will create the so-called General Assembly. At parehas sila ng function. Ang function ng GenAd ay decision-making. Tama si Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy. Andito si Pastor. Alam ko, nakakulong ka. Okay, biro lang. Anyway, so, as I said, yung GenAd, ang power nila is decision making. Yes, sila po gumagawa ng mga decision, ng mga policy, ng mga programs. Yan. So, they are decision capacity. Okay? They are decision capacity. They are the ones making the programs nga na ipinapatupad, no, sa bawat organization. So, yun po ang ibig sabihin ng General Assembly. Okay? So, it is referring to the entire, all members of the organization. Yun po yun. Okay? Next tayo, number 100. Wala pa pala 100. Excited to say. Okay, number 85 tayo. 85. When the researcher communicates with a foreign researcher to learn the different policy system, it is a method which is referred as what? So, ang tinatanong sa atin, research method. So, nabanggit natin kanina, dalawa lang ang research method natin, Safari tsaka collaborative. Alisin natin yung communicative, alisin natin yung cooperative, no? So, now, ang sabi ng question, si researcher daw ay nakapag-communicate sa isang kapwa niya researcher at kanilang pinag-aralan yung policy system, di ba? So, remember, kung makikipag-usap ka lang, it is collaborative. From the word collaborate, it means to communicate, or sabi nga kanina, it means to engage. Tama, no? So, collaborative, communicate, or engage, makipag-usap lang sa isang kapwa researcher, no? So, next tayo, number 86. Okay, anong oras na? Uy,
11:48 na pala, ang bilis ng oras. Magka-alas 12 na agad, no? Pero so far, nakakasabay naman tayo mga buddy ha. Pag meron pong question, parang kaya na, di ba? So, yan. So, it's good, no, na nagtatanong kayo para at least meron tayong engagement, meron tayong collaboration, di ba? Para naipapaliwanag ko yung mga gusto nyong malaman, no? So, yun po. Sagad mo na, sir, 100 items. Wag naman, baka pag sinagat natin, baka magdugo. Hindi, joke lang. Baka, hindi. Since it's 10 minutes na lang bago tayo mag lunch break, siguro hanggang number 90. I-cut natin ng 90 para at least di naman tayo masyadong mag-over the limit ng ating oras, okay? Next tayo, number 8 is na, anong policy strategy daw, no, na ginagamit sa Pilipinas which actually ay nagmula sa tinatawag na Koban system sa Japan. So ano pong tawag ng Koban system sa Japan? And now, as I remember, nabanggit ko yan kahapon sa inyo, di ba? We already talk about the Koban policy in Japan, and we call it what? COPS or COPS, no? It is the Community-Oriented Policing System, okay? Community-Oriented Policing System na ang Koban, mga kapatid, ang Koban po, if you remember yesterday, di ba? Ulitin natin ang paliwanag ha. Ito po yung assigning police resources to every area of the neighborhood. Okay? Neighborhood to provide better police visibility and quick response. Okay? Yan ang Koban policing. So, ulitin ko, no? Ang Koban policing po ay tinatawag na Community-Oriented Policing System or COPS, COPS for short, no? So, isang uri siya ng policing approach or policing strategy, no, na nagmula sa Japan. Na ang ginagawa dyan is nagpapadala tayo ng mga pulis sa bawat area or part ng ating area bawat area ng ating neighborhood. So, may mga maliliit na station, outpost, police mobile, di ba? Na at any given time, may police presence tayo para may visibility at kung kailangan ng response, mabilis makaka-responde ang ating kapulisan. Okay? So, it originated from Japan and sa Pilipinas, ginagamit natin yan. No? So, halimbawa, di ba sa Philippines, may mga police outpost tayo, bukod sa mga police station, may mga outpost tayo, may mga substation tayo. So, maraming mga police resources sa bawat area ng ating lugar so that it is providing better police visibility. Okay? So yun po yung ating number 86. Next, number 87. Sino po yung kinikilala as the father of modern policing? Ito lang naman tayo, father of modern policing natin, di ba? So sino po ba yan? It is Robert Peel. Very good. Okay, so Robert Peel, ito basic question lang. Henry Fielding, gaya ng binanggit ko kahapon sa inyo, siya po yung he led the creation of Bow Street Runners. Okay, so yung Bow Street Runners, if you remember, yan po yung tinuturing na pioneer modern detective force, no, na naging basis or reference ng mga bansa in detective work or investigation, no. Now, sino naman po si John Fielding? John Fielding is the brother of Henry, no. So he suggested the name Bow Street Runners. So, ang pinaka naging contribution, no, ni John Fielding is siya po yung nagsuggest ng pangalan na tawaging Bow Street Runners. Sir, bakit ba tinawag na Bow Street Runners? Kasi po, they started in a street known as Bow Street sa London, England. So, yun lang ang pinaka-dahilan dyan. Kaya tinawag ng Bow Street Runners niya. Yun yung pinaka-essence niya. Now, sino naman po si Alan Pinkerton? Si Alan Pinkerton naman po, he established the first detective agency in the US. Okay? So, siya po ang pinaka-nag-establish ng kauna-unahang detective agency sa US. Kaya siya yung tinatawag na father of the USA. Okay? Napakinggan ako doon. Okay.
Tayo po, no? So, alitin ko, no? Alan Pinkerton, siya po yung tinatawag na father of detection sa Amerika kasi po, siya po yung nakapagtayo ng kauna-unahang detective agency sa USA, okay? Sir, sa board ba, may mga personality pa din? Okay, gaya po ng binanggit ko kahapon, no? Ah, nabanggit na po nila Attorney Gabao na they will limit or they will even remove questions, no, tungkol sa mga history, evolution kasi hindi na siya ganun ka-applicable ngayon, especially kapag outcome-based education tayo. Dapat practical, dapat yung mga application talaga. Now, pero although sinabi nila Attorney Gabao na aalisin nila or wala na, may mga mangilan-ngilan pa din na nakakalusot na mga questions about history or topic. Kaya just to be sure or to be safe, no? Dapat po kilala pa rin natin yung mga iilan sa mga talagang may tinatawag na significant contribution or mahahalagang contribution in the history of criminology or law enforcement. Kaya halimbawa, in law enforcement, si Robert Peel, di ba? So tinatawag siyang father of modern policing kasi marami siyang mga naibigay na kaparaanan or approaches, no, na even though 1800s pa niya ginamit yan, until now, applicable pa din. So, mahalaga yung naging part ni Robert Peel, kaya dapat kilala pa rin natin siya. So, even sa mga ibang subjects ninyo, dapat kilala nyo pa rin yung mga iilang tao na may mahalagang contribution. Halimbawa, sa criminology, sa CrimSoc, di ba, sila Cesar Lombroso, sila Picaria, Jeremy Bentham sa classical theory, di ba? Kasi ito, sa Introduction to Criminology, naka-specify po doon na dapat aware kayo doon sa mga fundamental theories natin. Yung classical school of criminology, neoclassical, tsaka yung positivist natin. Sa classical school, nandyan si Cesar Beccaria, tsaka si Jeremy Bentham. Yung nagpaliwanag ng free will, pain, pleasure, utilitarianism, philosophic calculus, di ba yun eh. Ano pa? Cesar Lombroso, siya naman yung sa positivism, di ba? Yung modern approach ng pag-aaral ng criminals, di ba? Yung atavistic stigmata, yung anthropology. Nandiyan din sila Enrico Ferri, sila Rafael Garofalo, yung holy three of criminology, no? Sa forensic naman, nandiyan sila Albert Osborne sa QD. Nandiyan sila Matthew Orfilia ng chemistry. Sa fingerprint, nandyan sila Edward Richard Henry, nandyan sila Francis Galton, di ba? So, meron pong mga certain personalities na dapat po kilala natin, okay? O yun, sabi naman niya na habit, o sila naka-experience sila ng mga 40 persons. So, kahit na sinabi na tatanggalin nila, not totally tatanggalin, but they will limit. Okay? Nilimitahan nila yung mga questions na about sa history. Kasi nga, more with application and problem solving ang focus nila ngayon. Okay? So, yun po yung mga dapat nating pagtuunan pansin o dapat na kilala pa rin natin. Okay? So, yun po yung gusto kong sabihin dyan. O, next tayo number 88. 88 tayo. Okay. A style of policing. Anong style daw po ng policing, no? Na ang emphasis po nito is tumutulong, it helps the community as opposed to enforcing the law. Pag sinabing as opposed to enforcing the law is instead na ipatupad ang batas, yung mga kriminal ay tulungan na lang natin sila. Ano po yan? Is it enforcement? Is it service, watchman, or legalistic? Now, we have three major style of policing. Nandiyan ang service, watchman, or legalistic. Ang enforcement, this is under legalistic style. Okay? So, alisin natin ang enforcement. No? So, na, ano po ang pinaka-style na pagtulong? So, service, okay? So, na, ito po. Ang legalistic, from the word enforcement, ito nga po yung application of law enforcement. Okay? Such as arrest, detention, and punishment, okay? Or penalty. So, yung mga nakakagawa ng kasalanan, nakakapag-violate ng batas, so kapag legalistic approach or legalistic style tayo, ibig sabihin, ina-arresto sila, dinedetain sila, pinaparusahan sila. That's legalistic. Now, sabi ng question, hindi daw po ito
ito yung style na hindi po gumagamit ng batas, or rather, hindi ka po nagpapatupad ng batas. Okay? Instead, tinutulungan mo yung mga criminal. So, hindi naman legalistic ang tamang sagot. Let's remove delta sa mga pagpipilian natin. No? So now, it's between service and watchman. Now, ano sa dalawang yan? The answer is bravo. From the word service, it means to help. Okay? It is focusing on helping uh, individuals, no? Na instead na sila ay parusahan, pahirapan o bigyan ng penalty, they will be provided with help. Na ano halimbawa nito? Sample, uh, sa ating Republic Act 9165, yung ating RA 9165, yung ating drugs, yung Dangerous Drugs Act natin, di ba? So, in Section 15 ng Article 2, yung mga punishable acts natin, no? Section 15 is pertaining to the use of dangerous drug. So, yan po ang magiging liability mo pag ikaw ay napatunayan na gumamit ka or under the influence ka ng mga ipinagbabawal na gamot or ipinagbabawal na droga. Now, so, typically, di ba kapag nag-violate ka ng batas, paparusahan ka by means of imprisonment, di ba ikukulong ka, no? But instead na ikulong ka, in Section 15, instead na ikulong is you will undergo a mandatory rehabilitation program. So instead na ikaw ay parusahan, tutulungan ka pa ng batas natin o ng gobyerno na magbagong buhay. Okay? So that's an example of service policing, no? Na you will be helped, you will be provided with help, or you will be undergoing rehabilitation. Pwedeng ganon. Okay? That's an example of service policing. Now, ano naman tong watchman? Yes, very good. 6 months or 6 months of rehabilitation po ang iyong pagdadaanan kung ikaw ay napatunayan na gumamit ng droga. Pero take note, in 9165, Section 15, first offender, first time offender applicable yung rehab. Kasi kung second time offender ka na, hindi na po rehab, imprisonment na talaga. Okay, so ikukulong ka na talaga for about 6 years to 12 years yata, parang gano'n. I cannot exactly remember kung ilang taon, pero kulong na pag pangalawang beses. Paunang beses, rehabilitation muna. So that's an example of service. Ang watchman naman po, ang watchman, ito naman po yung style of policing wherein it uses informal methods of policy. Okay? So, pag sinabi natin informal methods, mga kapatid, no? Informal, it means yung hindi po typical na kaparaanan sa pagpapatupad ng batas or let's say paggamit ng hustisya. Okay, let me do this, okay? Halimbawa, kapag sinabi nating formal proceeding, ano po ba yung formal proceeding? Formal means yan yung legal way, yan yung typical way na dumadaan tayo ng criminal justice system. Yung ating police, prosecution, court, penal, corrections, community, di ba? Yan yung formal, di ba? So, ano po yung informal? Pag sinabing informal method of policing or solving disputes. So, we can solve disputes, problems, conflicts, kahit hindi tayo umabot ng korte. May mga kaparaanan tayo na pwedeng magamit upang ayusin ang mga away-gulo na hindi na kailangang umabot sa ating formal na paraan. Ano halimbawa ng mga yan? Very good, ADR. Okay? Halimbawa, ADR. ADR stands for Alternative Dispute Resolution. From the word alternative is informal. Meaning, hindi mo kailangan dumaan sa korte o sa pulis. Pero dito, maaayos natin yung problema mo. Halimbawa, nandyan yung mga arbitration, nandyan yung mediation. Sa barangay, meron tayong mga tinatawag na katarungang pambarangay, yung lupong tagapamayapa, yung pangkat ng tagapagkasundo, di ba? Nandyan sila eh. So, ginagamit sila in order to solve dispute, solve problem without reaching yung formal proceeding. So, meron tayong kaparaanan ng pag-aayos ng mga gulo na hindi na kailangan abutin or istorbohin pa yung formal na paraan o legal proceeding natin. Yun po. Yun yung halimbawa ng watchman policy natin. Okay? So, yun po yung ibig ko sabihin o yun po yung isang halimbawa ng ating watchman policy. No? So, yun po yung mga styles of policy natin. Wala bang lunch break? meron tayong lunch break doon. Anong oras ba? 12 na pala. Okay, ano ba tong next question natin? Ang next question natin is 8990. Medyo mahabang usapan to.
Okay? So siguro we can cut at this moment yung ating discussion. Okay? Mag-lunch break na muna tayo. Sige, okay lang. No? Kasi ate, yung 89 tsaka 90, mahabang usapan to bro. Baka abutin tayo ng 12:30 kung sakali. No? So, para at least hindi tayo mag-exceed sa oras. No? Sige, let's have our lunch break muna. And let's continue na lang after 1 hour ng ating break. Okay? So far, tayo po ba nakakasunod? Nakaka-absorb po ba? Intindi ba ng paliwanag ni Sir? Maliwanag ba? Malinaw ba? Klaro ba ang ating paliwanag, no? So pag may concern, ha, please, no, huwag kayong mahiyang magsabi, huwag kayong matakot na magsabi ng hindi nyo alam or hindi nyo naiintindihan. If you notice, di ba, lahat ng mga tanong ninyo, kahit na ano pa man yan, pinipilit pong sagutin na paliwanag hanggat kaya ko. Okay, so yun naman ang maipapangako ko sa inyo. Hanggat kaya ko yung paliwanag, papaliwanag ko yan, okay? Malinaw pa sa mineral water. O tama, kain muna tayo. Break muna para mamaya batak tayo mamaya. So sige, so let's have our lunch break and let's continue mamaya after 1 hour. So thank you and see us later, okay? So sige na, have your break. Thank you. Sige, sir. Wait. Oh, grabe naman. Sige na, end ko na. Di pa nga, di pa nga kung pwede mo grabe luya, layo yan.